Alam mo ba na yung Maribank card or yung Cbank card mo ay pwede nang maging debit card at credit card? So, kabayan, kamusta? Welcome back sa ating channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much. And for this video, ay follow up po itong video na to. Sa previous videos ko, medyo matagal na po ako nakapag-order ng card. Cbank pa yung pangalan ng Maribank. So, ngayon Maribank na. Pero ngayon ko pa lang siya i-unbox. So, nawala na sa isip ko na meron pala akong Cbank card na dumating na request before. So, ngayon i-unbox natin at aanhin din natin. I-activate natin dahil nga na-discover ko or in-announce ng Maribank na yung ating Maribank card ay pwede siyang debit card, pwede na rin siyang maging credit card. So, kapag may lumabas na sa ating application na kung saan ay pwede na nating activate or i-toggle on or toggle on natin sa credit card or toggle on sa debit card yung ating card, ayan, pwede na natin siyang magamit as credit card and as debit card. Pero sa ngayon, dahil hindi ko pa nga na-activate yung ating card, so kailangan natin munang i-activate itong card natin para maka-receive tayo ng ganong notification sa ating Maribank application. So by the way, kung wala pa po kayong Maribank account, pwede po kayong mag-download ng Maribank application and pwede nyo pong gamitin yung aking referral code at pwede po kayong magkaroon ng rewards kapag nag-deposit kayo sa inyong account at hindi nyo siya withdrawin at least 3 days ng at least 1,000 pesos. Pero kung 10,000 pesos po yung i-deposit mo, initial deposit mo, ayun, ang ma-receive mong rewards is, so, ayun, if ever lang na gusto nyo. So, samahan nyo po ako, i-unbox natin to. Ayan. Ayan siya. Cbank pa yung pangalan niya. Hindi pa Maribank. Kasi, siguro, nung nakaraang taon ko pa to na order at dumating din naman kagad siya after 1 week. Parang 1 week lang siya. Na-receive ko na kagad and then hindi ko na naalalang i-open at i-activate. Ayan, kung mapapansin nyo, Cbank pa rin siya. Pero ngayon nga is Maribank na yung name niya. And ayan, ito yung card natin. Ayan, meron naman siyang instruction kung papaano, tap cards on homepage, and then tap activate button, and then scan the QR code or manually enter the activation code. Ayan. Meron naman pong kasamang instruction etong card. So, ayan. Ayan siya. Cbank. Kasi tinignan ko dun sa aking Maribank application, pwede pa siyang i-activate. Nakalagay din dito, for your protection, never share your card details or PIN to anyone. Enjoy cashback on your purchases, whether online or in store. Keep track of all your spend in one place. Zero bank markup fees on your overseas spend. Pay contactless in any store where MasterCard is accepted locally and overseas. Ayan. So, i-check ko na lang din sa application kung updated pa rin ba, same pa rin ba yung benefits sa paggamit nitong Cbank card. Ayan. Ito siya. Kasi yung bagong card, nakikita ko meron nang nakalagay ditong parang Maribank. So, ito, ganyan lang, S. And then Cbank. Pero, dahil nga hindi pa naman siya expired, itong card ko at i-activate ko pa lang. So, pwede ko pa siyang magamit. Until ma-expired itong card na to, pwede na ulit akong mag-request ng Maribank card. And ang kagandahan po pag deliver nila itong Cbank card or Maribank, ang card number, expiration date, at saka CVV number, hindi po nakasulat sa card. Hindi rin nakasulat dito. So, pwede lang ma-view yung card number, expiration date, at saka CVV number sa ating Maribank or Cbank account, sa ating application. So, kailangan nyo mag-login doon sa inyong Maribank para ma-check yung card details.
Ayan, samahan niyo po ako mag-activate nitong aking SeaBank card para magkaroon din tayo ng notification na pwede siyang gamitin as debit card and credit card. Sa inyo pong Maribank application, mag-login lang po kayo dyan, and after nyo makapag-login, punta lang po kayo doon sa baba yung cards. Click nyo po yan at ito po yung lalabas, debit card, and then may makikita kayo ditong physical card, activate. I-click nyo lang po yan. Okay? Once maklik mo yan, ayan. Doon po sa na-receive nyong card, meron po yung kasamang papel. So, iscan nyo lang po yung QR code doon, or pwede nyo namang i-type yung manual. So, mas okay na iscan nyo na lang po. Then, click mo po itong scan code para ma-scan yung QR code. And then, kailangan po dyan lalabas ay yung security PIN. So, kung ano yung PIN ng inyong Maribank account, ayan. Okay, i-type nyo lang po yung PIN. And then, kailangan po dyan ng facial verification. So, kailangan tanggalin yung mask at saka yung pwedeng maka-ano sa inyong face. Ayan. Make sure your environment is well lit. And then, start verification. Click mo lang po yan. And magsi-selfie ka dyan. And then, i-follow nyo lang po yung instruction kung kailangan move closer to the screen yung mukha nyo. I-move nyo lang po. And then, hanggang mag-automatic siyang mag-green. Automatic na i-capture yung face nyo. And then, ayan. After ng facial verification, automatic nang activated yung card. Meron kayong ma-receive na notification sa inyong mobile app, and then meron din sa inyong email address, yung registered email address sa inyong Maribank or SeaBank account. And then, ayan, saying na card activation successful. Congratulations, your physical card is now ready to use. And click mo lang yung done. Ayan, mapapansin nyo dito, wala nang nakalagay na for activation ng card kasi nga na-activate nyo na siya. Then, kung gusto nyo makita yung details ng bank, ayan, pwede nyo ring i-lock yung card para in case na hindi naman siya gagamitin, i-lock nyo, and then kapag gagamitin nyo na siya, pwede nyo siyang i-unlock. Then, pwede na nating magamit yung ating debit card for purchases online and sa store. And, hintayin na natin yung notification from Maribank kapag pwede na siyang gamitin as credit card. Pero reminder, kung ano po yung 6-digit na security PIN nyo sa inyong application, ayun din po yung default card PIN nyo. If ever na gusto nyong paltan yung card PIN, so pwede nyo naman pong paltan. Kapag ginamit natin yung ating card, ay meron tayong mga ma-receive na cashback. 1% cashback kung magkano yung amount na nagastos mo gamit yung iyong card. So, please watch yung video ko about sa paggamit ng card dito sa Belgium. If ever na gusto nyo pong magkaroon din ng Maribank account, lalagay ko na lang po yung link sa description box o kaya sa comment section para makapag-register po kayo. At magkaroon din po kayo ng rewards from Maribank if ever na mag-deposit kayo at least 1,000 pesos and huwag nyong withdrawin at least 3 days. Ayan, makaka-receive po kayo ng rewards. So, thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much. Bye!